i-share ko sa inyo guys kung ano yung nabili ko sa worth 33 euro. So, nandito yung resibo ko. Ito siya guys. So, dati, hindi ako umaabot ng 30 euro. Grabe kasi pag 30 euro na parang hindi ko na kayang gumastos ng ganun. Tapos, kino-convert mo pa kasi. So, dati hanggang 10 euro lang. Or 5 euro lang. So, hindi na kinakaya. So, ngayon, titignan natin kung ano yung nabili ko dun sa worth 33 euro. Ayan guys. So, ito yung laman niya. Siyempre, bumili ako ng yogurt. Yung yogurt na to naka-sale na ng 30%. Tapos, pork na may sale na 30%. So, ang price niya ay 3 euro and 49 cents. Pero less siya ng 30%. Tapos, bumili ako ng green tea and ginger. So, ito yung medyo mahal. 5 euro to. Pero gusto ko kasi yung may ginger. Para isahan na lang siya. Tapos, ito yung pipino nila. O yung kurko. So, ito ay nagkakahalaga ng 85 cents. So, ang per kilogram niya ay 3 euro and 49 cents. Tapos, yogurt ulit. Banana flavor. So, may 30% siya. So, ang price niyan ay yogurti. Somebody, ayun. 29 cents siya. Less 9 cents. So, 20 cents na lang yung yogurt. Tapos, mushroom. Kasi magkakarbonara ako. Ito, vanilla flavor na yogurt. Tapos, cream. Yung parang Nestle cream. So, dalawa yan for carbonara. Then, yung almonds nuts ko. Almonds. Sarap to. Masarap to siya. Favorite ko yan. So, nginangat-ngata ko siya pag nanonood ako ng YouTube. Ito yung Parmesan cheese para sa ating carbonara or fettuccine. Tapos, mozzarella. So, ilalagay natin siya sa ibabaw ng ating carbonara. Tapos, syempre, bacon. Panahog natin sa carbonara or sa fettuccine natin. So, alam nyo anong katangahan ko. So, ito yung, teka lang, ito yung 33 euro natin. So, ayan siya, guys. 33 euro, bilangin ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pieces of items for 30 euro. So, wag na tayo mag-convert. Dahil pag nag-convert ka, hindi ka makakabili ng pagkain. Ayan. So, may katangahan ako. So, guys, ang katangahan ko, bumili ako ng mga sahog at saka ng cream. Pero may napansin ba kayo? Sa pinamili ko. Wala yung pasta. Wala yung pasta ko para sa carbonara. So, ganun ako kada mamimili ako. May nakakalimutan talaga ako. Kaya dapat talaga naglilista ako o kaya nagme-memo ako dito sa cellphone ko. So, biruin nyo yun. 6:30 yung uwi ko. Inabot ako sa pamimili ko ng parang 40 minutes. 7:10 ako natapos mamili at nagbayad sa cashier. Hindi ko na nga maantay yung 8 PM para sana yung mga 30% is maging 60%. Sabi ko, hindi ko na kayang antayin. So, malamang bukas babalik na naman ako para sa pasta ng aking carbonara. So, ayun lang guys. Pinakita ko lang sa inyo kung magkano yung mapapamili mo sa 33 euro. So, sa akin kasi, ay wait, meron pa pala. Sandali lang. Wait lang. Nandito pala sa bag ko yung iba. Okay. So, bumili din pala ako ng tinapay ko. Ayan. Ganito kalaki yung bread ko. Mabigat siya.
mukhang siksik na siksik. Ang hirap kong makahanap ng tinapay na gusto ko dito. So, ito ay €3.39. Tapos, syempre, hindi mawawala ang nagpapagising sa akin sa umaga. Coffee. So, tinignan ko to extra dark roast daw siya. So, sabi dito, rich and fiery coffee with an intense aftertaste of dark chocolate. So, ito, nilalagay siya sa coffee maker. Ayan. Meron pa ba? Wala na. So, ayan guys. Ayan yung €33 natin. So, ayun nga guys. So, dati nakagtitipid-tipid pa ako. Like, hindi ko kayang umaabot ng €30 na ganyan. Kasi parang para sa akin, sobra na yung gastos kapag €30. Pero first time ko yan na naka €33 ako kasi most of the time, €20 lang. Pero siguro dahil pa isa-isa yung bili ko. So, baka pag tinotal ko rin, naabot din siya. Kasi parang ang budget ko, kada sahod is €100. So, 2 beses kasi kami sumasahod dito. It's 15 and 30. So, minsan, inuobliga ko yung sarili ko na dapat may natitira dun sa €100 ko every 15 and every 30. So, halimbawa, may natira ako na €20 nung 15 of salary. So, dapat itatabi ko yun. Tapos, halimbawa, sumobra ako or nagastos ko yung 20. Dapat, on the 30th day ng sahod, hindi ko yun gagastusin or iaawas ko yun sa allowance ko na 100. Kumaga parang babayaran ko yun sa nagastos ko nung nakaraan. So, ganun siya guys. Tapos, hindi rin talaga ako yung hindi nagiiwan ng pera sa account ko, dun sa ATM ko, kahit na €100. Kasi, hindi rin natin alam, malay mo may emergency, diba? Tapos, wala kang extra pera. Nangyayari kasi yun before, nung bagong dating kami dito. As in, alam niyo yung €50, nagkakasya sa akin. Siguro inisip ko dahil wala naman talaga ako magagawa dahil kailangan ko magtipid nung time na yun dahil bago pa lang kaming dating nun. So, tapos, nagpadala ako na sa Pinas. Tapos, talagang zero balance din ako. Yung talagang iniipit ko lang yung budget ko for 15 days. So, ngayon, hindi ko na ginagawa yung ganun. So, nag-iiwan talaga ako ng extra, bukod pa dun sa allowance ko. So, ganun. Kasi, naranasan ko rin dati sa UAE na parang, ang nangyayari is, yung allowance ko, tapos, yun lang yung nasa akin, wala akong extra money or extra pocket. Extra money sa account ko. So, ayoko nang mangyari yung ganun. Kasi, hindi natin masabi nga yung emergency. Ayun. So, yun lang guys. So, shinare ko lang kung ano yung napamili ko sa worth €33 po. Thank you. See you in my next vlog.